Hello, 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 hello po sa lahat ng mga nanonood dyan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. This is me again, Mama Dang, and welcome to my vlogs. So for today's video po guys, ay papunta po kami ng partner ko sa area. Ayan, kung nakikita nyo po, naglalaro pa po yung sitangkad ko bago bumaba. Kailangan po talagang sa lupa. So, ayan guys, kasama ko ngayon pala yung partner ko or yung husband ko po. Kasi nga, wala siyang trabaho ilang linggo na. So, ayan, sabi ko, mangunguha ko ng panggatong at sabi naman niya, ay tutulungan niya ako. Sana all, di ba, nagtutulungan? So, ayan guys. So, mas maganda po kasi pag ganyan kayo sa partner mo. Dapat nagtutulungan po, hindi po nag-adya-adya, awu-awu kayo. So, ayan po, dapat di po porket may trabaho yung husband po, kayong mga kalalakihan, ay hindi na kayo dapat tumulong sa asawa nyo. Dapat tumulong pa rin po kayo kapag nasa bahay po kayo o wala po kayong trabaho. Dahil kung nakakapagod man yung trabaho nyo, mas nakakapagod po yung bilang isang housewife. Ikaw ba naman paikot-ikot yung trabaho mo, walang katapusan. Walang halos wala nang pahinga. Kasi nga dinami-dami naman ng trabaho sa bahay. Kailangan mo maglinis, magluto, maglaba, mag-asikaso sa mga anak mo, 'di ba? Ang dami-dami samantalang yung mga lalaki nakapag-remit lang ng pera, ay bahala na si Mrs. mag-budget. So amin na namang ulo ang sasakit kung paano ito pagkakasyahin ng ilang araw o yung ilang linggo. Hintayin muna natin silang mabusog bago natin sila itali para hindi naman kawawa yung kambing. Yun kasi yung inaano ko ba, baka masabit or mabuhol yung lubin nila. At least may laman na yung tiyan nila, hindi na sila gutom. So ganyan po talaga yung ginagawa ko. Talagang pinapastol ko muna pag busog na bago ko tinatali. Pero lang kung nagmamadali ako, yan, may importante akong gagawin yan, natatalay ko agad sila. Pero kadalasan po talaga is pinapasyal ko muna, pinapakain hanggang sa mabusog bago ko tinatali. At dapat po, lagi nating tandaan, bago po natin sila itali, pipiliin muna natin yung area. Yung area po na dapat po, meron po silang matatakbuhan na hindi po mainit. Yung pwede po silang makisilong. So, ayan. Kasi po, bawal po sa kambing yung nasusobrahan po sa init, lalo na kapag buntis, kasi makukunan po sila niyan. Yan, mawawala yung baby nila. Sayang din naman yung mo, yung pagod mo sa araw-araw mong pagpapastol sa kanila. So, ayan, dapat maging maingat at ating alagaan ng gusto yung mga hayop natin. Wag lang yung puro na lang yung sa isip mo, ay, makabenta ako, ganyan, makashare ako, makabenta ako. Dapat mahalin nyo yung mga alaga nyo na parang anak nyo. Ingatan nyo ng gusto, arugain nyo ng gusto. So, ayan. Dapat ganyan yung pagmamahal mo sa mga pet mo, sa mga alaga mo. Parang mga anak, kaya nga love na love ko sila at love na love rin nila ako. Yan, yung mga alaga ko. Malapit ng mga anak yung isa niyan, si Ganda. Parang weeks na lang siguro to. Gano'n ba? Sana nga, dalawa na naman yung anak niya. Kasi last time isa yung anak niya, pero napakalaki po talaga. 3 months pa lang po, pero parang 7 months yung laki. Napakalaking kambing yung anak niya. Nag-iisa lang kasi nung nakaraan. Pero first time yun na isang isa lang yung anak niya. Kadalasan po talaga tagdadalawa yung mga anak nito. So, ayan. Yung iba po is naglalandi kasi bago ko lang hiniwala yung mga anak nila sa kanila yun. Mga nabenta na yung mga anak yan, naglalandi na sila ngayon. At na sila, nakipag-meet na sila sa aking mga toro. So, ayan, sana mabuntis na agad sila para dumami na yung mga alaga ko. Dumami na naman ng dumami. So, ayan. Katapos nito, pag matali ko na ito sila lahat, yung mga tatalian ko is, syempre, kasama ko ngayon yung partner ko, yung husband ko po. Mangunguha po kami ng panggatong. Para po dalawa po kami nangunguha ngayon kasi yung last time po na kumuha kami ng panggatong is nagamit po namin. Madaling naubos kasi kami ng balbakwa. So, ayan. Napaka po talaga ng panggatong kapag yung mga matitigas yung lulutuin mo kasi kailangan pakuluan at palambutin. So, ayan po. So, kuha na naman tayo ng panggatong. Buti na lang dito sa probinsya, dito sa area ng lolo ko is maraming kahoy na tuyo na po. Basta hindi lang umulan.
Marami kang makukuha dito panggatong kaysa sa bumili ka, napakagastos. Mahal na mahal ngayong mga ano na ngayon. Mapanggatong, mahal yung presyo. Yung ano, pitong slice lang ng kahoy na tag 1 meter lang yung haba is 20 pesos na. So ayan. Yung 20 pesos mo, isang araw hindi yan makakaluto sa isang araw mo. Mga ano, 2 tali siguro niyan to o 3. Kasi isang tali bawat luto mo, depende sa lulutuin mong ulam. So, ayan. Lagay natin 60 pesos. Yung 60 pesos mo, ano mo na lang, idagdag mo na lang yan sa baon ng anak mo or sa pang-ulam nyo. ba? Diba? So, ayan guys. Manguha po tayo ng panggatong mamaya pagkatapos nito. Samahan niyo po kami ng partner ko na manguha ng panggatong. At ayan po guys, dahil tapos ko na pong itali yung mga alaga ko, ay syempre magsisimula na po kami sa pangunguha ng panggatong. So ayan, eto na naman yung si Toro ko, lumalapit na naman para maglambing. Favorite niya po talagang magpahawak sa mukha niya at saka sa ulo niya, lalo na yung bigote niya. Yan o, ganyan yan kalambing yung pet ko. Mahal na mahal ko yung mga pet ko na yan. So ayan, para mas mabilisan ay nagtutulungan po kami ng partner ko. Kanya-kanya po kaming itak para magamit po sa pangunguha ng panggatong. Sa pangunguha po pala ng panggatong, lalo na ng kagaya nitong puno na to, ng puno ng kamanchilis, be careful po talaga dahil napakarami pong tinik nito. At yung tinik po nito ay napakasakit po kapag nasugatan ka po nito. Ay nako, ang tagal pong mawala ng sakit talaga. Yung parang namamanhid, namamaga yung kamay mo na napakasakit talaga na ewan mo, hindi mo ma-explain. At ilang oras pa po bago po mawala. So dapat po talaga maging maingat. So, kasama po sa pag-iingat po ay dapat po nakasuot po tayo ng bota. Kasi nga dito po sa area o sa mga masusukal na lugar ay hindi mo talaga maiiwasan na maraming ahas. Lalo na yung cobra ay naku, delikado po talaga. Kasi napaka-poisonous po ng cobra. Ang cobra po ay klase po ng ahas na halos po ka-breeding po ng king cobra o ng banakon po dito sa amin yung sinatawag na banakon, yung napaka-poisonous na po talaga na ahas kasi yung kinakain niya po ay kapwa niya rin ahas. Meron din ditong sawa, handulukay, baga-baga, yung tinatawag ng baga-baga is yun yung kalahati yung pulang-pula na, yung kalahati naman is kulay gray yun. Breeding rin yun ng cobra. Napaka ano pa rin po ng ano nun. Yung ano niya, poisonous po talaga na klase ng ahas. So ayan, dapat maging maingat po talaga tayo palagi. Kasi yung buhay po ay iisa lang po at hindi na po yan mababalik kung ikaw ay mawawala. So 'di ba? Kawawa naman yung pamilya mo. So dapat maging maingat po talaga. Ingat, careful and careful and careful po talaga. At nagmamadali na po talaga kami ng partner ko nito dahil napakainit na po talaga. Natatawa nga ako sa kanya kasi sabi niya, ay napakainit, hindi ko kaya. Sabi niya, uwi na tayo. Sabi niya ganun. Tawa lang ako ng tawa sa kanya kasi hindi siya, parang hindi sanay sa mainit ba yung trabaho niya is construction nga. Dati, 'di ba? Nakaya niya nga 'yun. Pero talaga po, promise po talaga napakainit, napakasakit na po sa balat kasi papuntang tanghali, mag-aalas 10 pa lang pala. So, ayan. So, yan po guys. Dahil tapos na po kaming manguha ng panggatong. Tumigil na po kami kasi napakainit na po talaga. At medyo marami-rami na rin yung nakuha namin. Ay, syempre, uuwi na po kami. Yan, tinatalagian na po ng partner ko yung yung panggatong na dadalhin niya. Ako naman po is nakasilid po sa sako para mas madali. So, ayan. 'Di ba? Pawis na pawis kahit nga yung ko, yung sa may ibabaw ng baba ko po is pinapawisan na po talaga. So, ayan, hanggang dito na lang po guys. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa pagsama po sa amin. Sana hindi po kayo magsawa. Thank you so much. God bless.